Samantala, kaugnay ng pansamantalang pagkakasara ng San Juanico Bridge para sa mga sasakyang may bigat na higit 3 tonelada ay inudyok ng Philippine Ports Authority ang mga driver at operator ng malalaking truck na gumamit ng mga roll-on roll-off o RoRo vessel para makatawid sa mga isla ng Samar at Leyte. Sa isang pahayag, sinabi ng PPA na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa port stakeholders para masigurong episyente ang operasyon ng mga tinatawag na RoRo capable ports o yung mga pantalan na tumatanggap ng mga RoRo vessel. Maigi rin kasi umano itong aksyon para mabawasan ang trapiko sa mga kalsadang dulot ng pagkakaantala ng biyahe ng mga truck. Ayon sa PPA, maaaring gawing alternatibong ruta patawid ng Samar at Leyte ang mga sumusunod na pantalan: Tacloban, Calbayog, Catbalogan, Biliran, Manginoo, Hilongos, Maasin, Naval, Palumpon, Kalubian at Villaba. Para sa mas kumpletong listahan, magtungo lamang sa official Facebook page ng PPA na facebook.com/portsauthorityph. Pinapaalalahanan din ng ahensya ang mga trucking operator na makipag-ugnayan sa mga shipping line para masigurong tama ang ruta ng pantalan na kanilang pagdadalhan ng mga kargamento. Matatandaan na noong May 15 ay nagpataw ang Department of Public Works and Highways ng weight limit sa tulay matapos nilang makita ang ilang mga issue sa istruktura nito. Sasailalim ang San Juanico Bridge sa isang rehabilitation program na maaaring umabot umano ng 2 taon. Alinsunod ang pagsasaayos ng tulay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang ayusin ang San Juanico Bridge na itinayo pa noong 1973.